Sa tingin ko, malaking bagay yung lengguwahe sa kultura. And, I mean, iba talaga pag nakakadinig ka ng Tagalog, lalo na sa mga world stages, kasi bihira lang nangyayari yon. Kagulat World. Walang kasing viral ang balita. Umalingaw-ngaw ang isang malutong na Tagalog expression, isang salitang itinuturing na tabu, ngunit puno ng damdamin, mula mismo kay Alexandra Ayala. Ang tennis princess na sinasabing may WTA class ay nagpakita ng shock factor na nagpatunay na kahit naglalaro siya sa Miami Open, Madrid o Wimbledon, ang puso niya ay nananatiling Pilipino, nakatutok sa kultura, sa balita, at maging sa mga raw na emosyon ng Pilipinas. And to be completely transparent, I moved away at 13. Siyempre, bumabalik ako for Pasko and New Year's, you know, from time to time. But naturally, minsan, medyo pumapalpak na din yung Tagalog ko. And I made it a point, this is being very transparent, and I made it a point na magbasa ng mga libro na Tagalog. And sa akin, wala akong kilala sa mga kaibigan ko dito sa Pinas na nagbabasa ng Tagalog. Puro English. Ito ang conflict na gumugulat sa mga tao. Paanong ang isang disciplined at world-class athlete ay may unfiltered na koneksyon sa kanyang bansa, sapat para malaman at gamitin ang mga salitang nagpapahiwatig ng matinding emosyon at selebrasyon. Pag books, or like, nakikinig ako sa OPM, ganon, pinapanood ko yung news, basta lahat na magawa ko na masustain yung Tagalog ko, yung level ng Tagalog ko, ginagawa. Dito pumapasok ang tunay na kuwento. Sa isang emosyonal na panayam kasama si Pato Gregorio, inilahad ni Alex at ng kanyang ama, si Mike Ayala, ang lihim sa likod ng kanyang pagiging the girl from the Philippines. Hindi lang ito tungkol sa passport o bloodline. Ito ay tungkol sa bond, sa discipline, at sa gratitude sa kanyang pinagmulan. Kasi sa akin, malaking bagay yan sa pagiging Pinoy eh. Kasi that's how people bond. Yung Pinoy humor, yung mga, kahit kung ano yung mga trending sa TikTok na Pinoy jokes, yan, I'm into it. Because I feel like this is a very vulnerable spot for me actually. Ibinunyag na sinisigurado ni Alex na proud siyang magtagalog. Ginagamit niya ito at patuloy siyang sumusunod sa mga Philippine trends at balita. Ang kanyang career ay hinubog hindi lamang ng discipline kundi ng puso. Ang untold stories ng kanyang kabataan, ang mga inside jokes ng pamilya, at ang paraan kung paano nag-rally ang buong pamilya sa likod ng Alex Ayala brand, ay nagpapatunay na ang Pinoy pride niya ay walang filter at walang boundaries. Kaya, hindi na nakakagulat kung ang isang Tagalog expletive ay lumabas sa kanyang bibig. Ito ay simbolo ng kanyang unwavering connection sa kanyang pinagmulan. Ang viral clip na ito ay nagbigay ng emotional release sa mga Pilipino. Hindi siya robot, hindi siya internationalized na produkto lamang. Siya ay isang Pilipina na may malakas na heart at may alam sa kultura. Ang exciting moment na ito ay hindi lang para sa tennis. Ito ay para sa Filipino identity sa global stage. Ang tanong ngayon, sa gitna ng global spotlight, paano niya mapapanatili ang kanyang raw na koneksyon sa Pilipinas? At ano pa ang mga untold story na magpatunay na ang kanyang Pinoy pride ay ang pinakamalaking armas niya sa tour? Abangan ang pagiging the girl from the Philippines ni Alexandra Ayala ay hindi lang isang tagline na ikinakabit sa kanya ng mga host ng WTA Tour. Ito ay isang conflict na bitbit niya araw-araw, ang balansehin ng discipline at poise ng isang world-class athlete laban sa raw at unfiltered na emosyon ng isang Pilipino. Kaya nang kumalat ang kuwento ng kanyang pagiging proud magtagalog at maging ang paggamit ng mga malulutong na salita na nagpapakita ng matinding excitement at frustration, nagbigay ito ng malaking shock factor sa kanyang public persona. Ang buong bansa ay nagbunyi, hindi siya nagbago. Ang puso niya, kahit nasa Europa ang kanyang training base, ay nananatiling nasa Philippine time. Ito ang punto kung saan nagiging viral at emosyonal ang kuwento. Ayon sa kanyang mga ibinahagi sa Locker Room Talk kasama si Pato Gregorio, sinisiguro ni Alex na hindi lang niya ginagamit ang Tagalog sa bahay, kundi patuloy siyang nakatutok sa Philippine trends at balita. Ito ang patunay na ang kanyang Pinoy pride ay hindi performance para sa camera, kundi core identity niya. Habang sinasabi ng mundo na kailangan niyang mag-focus lang sa tennis, sinasabi naman ni Alex na ang kanyang foundation ay ang kanyang Filipino identity.
ang discipline, gratitude at puso na itinuro ng kanyang pamilya. Ang global impact ng kanyang career ay lalong lumalaki dahil sa kanyang authenticity. Hindi lang siya isang tennis champion, siya ay cultural ambassador. Ang kanyang amang si Mike Ila na nagbigay rin ng insights sa decision-making at inside jokes ng pamilya ay nagpapatunay na ang bond na ito ang nagpapatibay sa Alex Ayala brand. Ang kanyang undisclosed na stories mula sa kabataan ay nagbigay ng emotional release sa mga Pilipino na nakitang ang kanilang superstar ay dumaan din sa simpleng upbringing at may matibay na family values. Ang pag-rally ng pamilya sa likod niya ay hindi lang moral support, kundi cultural anchor na nagpapanatili sa kanyang grounded. Ang viral sensation na ito ay nagbigay ng bagong kahulugan sa kanyang paglalaro. Ang bawat powerful forehand ay may kasamang Pinoy grit. Ang bawat clutch point ay may kasamang puso. Hindi na lang siya naglalaro para manalo. Naglalaro siya para patunayan na ang Filipino spirit ay world-class at unfiltered. Ang malutong niyang ekspresyon ay naging simbolo ng kanyang unwavering pride. Isang patunay na kahit gaano siya kataas umabot sa ranking, hindi niya kailanman ikakahiya ang kanyang pinagmulan. Sa gitna ng mataas na expectations at global scrutiny, ano ang mga Tagalog phrases na palaging bumubulong sa isip ni Alex Ayala tuwing siya ay nasa clutch moments at paano ginagamit ng kanyang pamilya ang Filipino culture para tulungan siyang lampasan ang conflict ng pressure. Matapos mag-viral ang unfiltered na pagkapinay ni Alex Ayala, biglang tumindi ang scrutiny mula sa international media. Ang tanong, magiging distraction ba ang kanyang raw na koneksyon sa Pilipinas, lalo na ang mga malulutong na Tagalog expressions sa kanyang professional image? Ito ang conflict na hinaharap ngayon ni Alex. Habang inasahan ng WTA establishment ang isang composed at globalized na persona, ipinipilit naman ni Alex na ang kanyang Pinoy pride ay hindi commodity na kailangang i-regulate. Ito ang ginulat ang mundo moment. Ang pagtanggi ng isang rising star na kalimutan ang kanyang pinagmulan para lang maging palatable sa international taste. Ang kanyang ama, si Mike Ayala, ay nagbigay ng insight sa thought process sa likod ng kanilang desisyon. Para sa pamilya Ayala, ang pagiging grounded sa Filipino culture ay ang anchor ni Alex laban sa overwhelming pressure ng elite sports. Ang mga inside books, ang paggamit ng Tagalog, at ang active na pagsunod sa mga balita sa Pilipinas ay ang kanyang emotional cushion. Ang bawat untold story na ibinahagi nila ay nagpapakita na ang disiplina ni Alex ay hindi cold o robotic. Ito ay rooted sa init at pagmamahal ng pamilyang Pinoy. Ang koneksyon na ito ang nagbibigay sa kanya ng mental fortitude para manalo sa mga clutch moments na kailangan niya para makamit ang kanyang Grand Slam level destiny. Ang shock factor ng kanyang viral moment ay nagbigay ng panibagong Pinoy pride framing. Hindi lang niya kinakatawan ang husay ng Pilipino sa court, kundi ang authenticity at passion ng Pilipino sa buhay. Ang mga sikat na Filipino figures sa entertainment at sports ay naki-react sa balita. Nagpapakita na ang kanyang raw na emosyon ay nagbin sa kanya sa collective Filipino identity. Ang kwentong ito ay lalong nagpapatunay na ang legacy niya ay hindi lang itatala sa WTA rankings, kundi sa puso ng bawat Pilipino. Kaya, sa tuwing lalaro siya sa international stage, hindi na lang siya isang single player. Siya ay bitbit ang Filipino spirit, kasama ang malulutong na expressions nito bilang kanyang secret weapon. Ang conflict ay nagiging triumph at ang scrutiny ay nagiging admiration. Sa susunod niyang major tournament, ano ang magiging tanda ng kanyang Tagalog pride sa court? Magagamit ba niya ang kanyang unfiltered na emosyon upang i-rattle ang kanyang kalaban at tuluyang ihatid ang Pilipinas sa history books?